na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinamon si Apollo Quiboloy na magpakita na at harapin ang mga kaso. Suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at ilang kaanak pinatawad ng contempt ng Senado matapos na hindi dumalo sa pagdinig ngayong araw. Higit 6,000 pulis ipapakalat sa paligid ng Batasan Complex para magbigay seguridad sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing anti nila Bimbi at Josh Aquino. Si First Lady Liza Marcos. Chris Aquino humingi umano ng assistance. At members, Church of God International muling nagdaos na malawakang mass blood donation ngayong araw. MCGI kinilala bilang top blood partner ng Jose Lingad Memorial Hospital. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 10, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Inaasahang hihigit sa 2,000 ang bilang ng mga dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22, 2024. Samantala, magpapatupad ng mas maigting na seguridad ang batasang pambansa sa taunang ulat sa bayan ni PBBM. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Kumpara sa mga nakalipas na taon, ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaasahang may pinakamataas na bilang ng mga dadalo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, bukod sa plenaryo ng Kamara kung saan nasa higit 1,800 ang sitting capacity, naglaan din ng viewing rooms ang Kamara para sa iba pang mga panauhin kaya mahigit 2,000 ang inaasahang SONA guest ngayong taon. In history. By the number of confirmations we have received and additional requests. Wala pa namang kumpirmasyon kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA. Samantalang nag-abiso na sina dating Vice Presidents Leni Robredo at Jejomar Binay na hindi sila makakadalo sa taunang ulat sa bayan ni PBBM. Nasa 47 ambassadors na rin ang nagkumpirmang makakadalo sa SONA kabilang ang Chinese Ambassador to the Philippines. Gaya naman nakalipas na SONA ni PBBM, hindi rin pinahintulutang makapasok sa plenaryo ng batasang pambansa ang mga nakasuot na mga damit na may protest statements. Samantala, mas mataas ang halaga ng gastos ng House of Representatives para sa paghahanda sa ikatlong SONA ni PBBM. Ayon sa House Secretary General, ito ay dahil sa security enhancements sa batasang pambansa, kabilang ang ginagawang renovations sa North at South lobbies ng main building ng House of Representatives. Nilinaw naman ng House official na walang natatanggap na banta sa seguridad ang Kamara at dahil maraming prominenteng personalidad ang dadalo kaya mas mahigpit ang seguridad na ipatutupad. We are always prepared for the worst no? Alam niyo naman, marami tayong security threats din, ano? Basta in coordination with our security agencies, PNP and the local government, this will be a no-rally zone, itong area na to, no? Tumanggi muna itong idetalye kung magkano ang kabuang halaga ng gastos para sa SONA preparations. Of course, yung renovations na yon, it was really, the renovations have been planned a long time ago, no? Yun lang, we decided to implement it now because of this national security concerns, no? Nasa 20 milyong piso naman ang halaga ng gastos para sa pagkain ng mga dadalo sa SONA. Pero sir, hindi po ba masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain? Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount.
Sa Lunes, July 15, isasagawa ang huling interagency meeting para sa third SONA ni PBBM. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapakalat ng nasa 6,000 pulis ang Philippine National Police na ide-deploy sa paligid ng batasang pambansa. Ito'y para masiguro na payapa at maayos na maidaraos ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 22. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung detalye nitong gagawing deployment ng 6,000 pulis para sa nalalapit na SONA ng Pangulo? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa final stage na nga ang paglalatag ng seguridad ng Philippine National Police sa paligid ng batasang pambansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa 22,000 ang kabuuang tauhan na kanilang ipapakalat para sa seguridad ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naturang bilang Aga, 6,000 ang itatalaga sa paligid lamang ng batasang pambansa. Bukod kasi sa seguridad, mamamahala din ang mga ito sa daloy ng mga sasakyan upang hindi magkabuhol-buhol ang trapiko sa labas ng House of Representatives. Nilinaw din ni Colonel Fajardo na no-fly zone sa Commonwealth area o sa mga lugar malapit sa HOR, habang pinag-aaralan pa naman kung magpapatupad ng signal jammer sa lugar. Itinanggi din ni Colonel Fajardo na may namumuong banta ng destabilisasyon habang papalapit ang SONA ng Pangulo. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impounding process ceremony ng Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal. Ang detalye, alamin natin kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang magiging benepisyo ng proyektong ito lalo na sa supply natin ng tubig? Yes, Ella, ang 85-meter na roller compacted concrete Upper Wawa Dam na ito ay kaya maglaman ng 120 million cubic meters na raw water. Kaya nito mapagsilbihan ang 700,000 households o nasa 3.5 million Filipinos sa mga lugar na pinagsisilbihan ng MWSS. Ngayong umaga, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impounding process ceremony dito sa Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal. Bukod sa dagdag sa supply ng tubig, magsisilbi rin itong flood control mitigation sa Marikina area. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ang dam na ito upang matugunan ang malaking demand ng supply ng tubig sa Metro Manila. Magiging fully operational ang dam na ito sa katapusan ng taon 2025. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Apollo Kibuloy na magpakita at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Sa ambush interview kay PBBM sa Rodriguez, Rizal, sinabi nito na dapat tigilan na ng tele-evangelist ang pagkwestiyon sa motibo ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa halip, sumunod na lang ito sa batas at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala namang nakikitang problema ang Pangulo kung galing sa pribadong sektor ang iniaalok na pabuya o reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kibuloy. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Bagaman hindi nakadalo sa pagbubukas ng 2024 Palarong Pambansa kahapon, dinisita ni outgoing Department of Education at Vice President Sara Duterte ang mga atleta, trainer at coach na nakakonfine sa Cebu City Medical Center
na hindi rin nakadalo sa opening ng ceremony. Nanggaling ang mga ito mula sa iba't ibang rehiyon na naka-admit sa ospital dahil sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay VP Duterte, marami sa mga ito ang nanghinayang na hindi sila nakadalo sa opening ng palarong pambansa, kaya't minabuti na lamang niya na ito ay dalawin. Isa rin anya sa pakay ng kanyang pagbisita ang pagbibigay ng moral support sa mga kalahok upang hindi sila panghinaan ng loob. Tiniyak naman ni VP Sara na kasama sa naging preparasyon ng DepEd ang pagkakaroon ng maayos na medical team para mabigyan ng agarang medical assistance ang lahat ng mga kalahok sa palarong pambansa kung kinakailangan. Sa pambihirang pagkakataon, binisita ng mga anak ng TV personality na si Chris Aquino na sina Josh at Bimby Aquino, si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa ibinahaging Facebook post ng unang ginang, makikita na kasama nito ang dalawa at nagpasalamat sa pagbisita sa kanya. Sina Josh at Bimby ay mga apo ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Sr. at dating Pangulong Corazon Aquino na kilalang mahigpit na kalaban sa politika ng pamilya Marcos. Humingi umano ng assistance ang TV personality na si Chris Aquino kay First Lady Liza Araneta Marcos. Isa ito sa dahilan kaya nasa Malacanang ang mga anak nitong sina Josh at Bimby Aquino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi rin dapat ikagulat o ipagtaka pa ang pagkikita ng mga ito dahil related o malayong magkamag-anak ang kanyang asawa at sina Chris. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Nangailangan I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. But what the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe na the eldest brother of Cory. So they are related. Kaya't hindi naman nakakapagtaka. Kilalang-kilala niya yung mga pamangkin niya very well. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na may demolition job o planong sirain sila. Kahapon ay sinabi ng isang kongresista na may inilapit umanong malaking halaga sa isang opisyal ng COMELEC na galing sa ilang bangko sa South Korea. Narito ang report ni Dante Amendo. Sa press conference kahapon ni Sagip Party List, Representative Rodante Marcoleta, sinabi nito na lumalabas sa nakuha nilang impormasyon na may isang opisyal ng Commission on Elections o COMELEC ang tumanggap umano ng malaking halaga ng pera na umaabot sa halos 1 bilyong piso. Inilipat anya ito mula sa ilang bangko sa South Korea papunta sa 49 na offshore bank accounts tulad sa Singapore, China at iba pa. If the money involved here is not so huge, well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Pero inamin ni Marcoleta na biniberipika pa nila kung gaano katotoo ang issue. Kaya tumanggi siyang pangalanan ang nasabing COMELEC official. May lead na po ba tayo kung sino po ito? Ayaw po nating sabihin ang pangalan kasi nga it's unfair naman na sabihin natin ang pangalan while we're still in the process of verifying this. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na walang iba kundi siya ang pinatutungkulan sa lumabas na issue. Huwag na po natin paikot-ikutin. Ako po yung nire-refer doon. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. Binigyang diin ni Garcia na sana biniripika ito bago ilabas sa publiko dahil apektado nito ang buong institusyon ng COMELEC. Anya, wala siyang foreign bank accounts salungat sa lumabas na impormasyon. Pero kahit na po hindi verified, the fact na sinabi yon, siyempre po masisira ang kredibilidad ng Commission on Election. Okay lang po kung ako yon, no problem po. Tatanggapin ko lang, part po yan ng pagiging public servant. Pero wag naman po sana yung institusyon kasi pinaghihirapan po na napakadaming tao. Dagdag pa ni Garcia, ilang araw na nakararaan ay nakatanggap na sila ng impormasyon hinggil sa demolition job o planong sirain ang COMELEC.
Pinag-usapan na nila ito at alam na rin nila kung sino ang nasa likod nito. Huwag nila akong i-compel sa mga susunod na araw, sabihin ko rin lahat yung nalalaman ko. Huwag naman po sana natin isirain yung kredibilidad ng eleksyon. Kawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Binigyang din ni Garcia bago pa man magsalita si Marcoleta ay pinaiimbestigahan na niya sa NBI ang issue. Handa siyang magbigay ng waiver upang buksan ang sinasabing mga account. Tiniyak nitong hindi pera ang dahilan ng pagpasok niya sa COMELEC dahil maaari naman niyang kitain ang nasabing halaga lalo na maayos ang kanyang practice dati bilang abogado. Baka pwede imbestigahan kung totoo yung mga akusasyon laban sa akin. Number 3, nag-i-issue ako ng waiver sa alleged account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon, marapat na tingnan, buksan, at alamin kung talaga bang may tunay na account, number 1. Number 2, anong history ng account na yan. At kung ano yung laman yon, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik trabaho na noong Lunes, July 8, si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Matapos ang 70 araw na suspensyon na ipinataw ng Office of the President at Department of the Interior and Local Government. Mainit naman tinanggap ng kanyang mga supporters at empleyado ng probinsya si Governor Hubahib sa kanyang pagbalik opisina. April 8, 2024, unang sinuspinde sa pagka-gobernador si Hubahib ng 60 araw dahil sa umano'y misuse of authority at paggamit ng pondo ng gobyerno para sa pansariling interes. Babalik na sana siya sa posisyon pero nasundan pa ito ng ikalawang suspension order noong June 10 dahil sa reklamo ng Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco. Si Hubahib ay kilalang supporters at kaalyado sa politika ni dating Pangulong Duterte. Kinwestiyon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang ginawang pagtanggal sa posisyon ng mga pulis sa Davao City. Kabilang narito ang mga station commanders, officers in charge, city director at head ng Special Operations Group. May 23 unang tinanggal sa pwesto ang city director ng Davao City Police at 34 na PNP officials dahil sa war on drugs. Nitong Lunes, 19 na police station commanders rin ang muling nirelieve dahil sa pagtaas ng krimen sa lungsod at mabagal na pagresponde ng mga pulis. Sa inilabas na pahayag ni Mayor Baste, sinabi nito na ang mass relief ay hindi umano nakakatulong sa peace and order ng lungsod, kundi pinapawalang halaga lamang nito ang ginawang effort ng mga pulis sa Davao City. Maayos din anya magtrabaho ang mga PNP personnel dahil pinarangalan na sila na isa sa mga top-performing police office sa rehiyon. Sa huli, nanindigan si Mayor Baste na hindi deserve ng mga tinanggal na pulis ang ganitong treatment. Kilala na ng Philippine National Police ang 2 pang suspect sa pagpaslang sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, patuloy ang ginagawang paghahanap ng Special Investigation Task Group sa 2 pang kasabwat sa pamamaslang. Narito ang report ni Lea Ilagan. May pangalan na ang Philippine National Police ng 2 pang suspect sa pagpaslang kay Geneva Lopez at Israeli boyfriend nito na si Yitzhak Cohen sa Tarlac. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kilala na ng Special Investigation Task Group ang 2. Meron na pong mga information na nakakarating po sa PNP po with respect doon sa mga ina-account. We already have names kahit mga aliases po. So nandun po yung direksyon, hinahanap po natin sila. Bagamat kailangan nating dumaan sa proseso po na para makuha po natin sila at maimbestigahan po. Sinabi din ni Colonel Fajardo na pinag-aaralan na rin ng PNP kung gagawing witness ang driver ng SUV na nirentahan ng mga suspect. Ito kasi aniya ang nagturo kung saan ibinaon ang bangkay ng magkasintahan. Sinasabi rin po niya na siya rin po yung inutusan ng isa sa mga POIs natin na mag-drive po nung sasakyan na sinunog po
na natagpuan nga po na ito yung mga testimonya na napakahalaga, pero we don't want to just rely dito sa testimonya nitong key witness. Gusto nating i-back up yun ng mga forensic evidence para siguraduhin na back up po at matibay ito, na in case magkakaroon tayo later on ng pagbago ang isip niya na wala siyang alam and all. But napakahirap baguhin yung isip ng isang tao na nakita natin mismo yung bangkay na nandoon. Tiniyak din ng PNP ang kaligtasan ng SUV driver at ng pamilya nito. Matatanda ang magkasintahan ay nagtungo sa Tarlac noong June 21 para makipagkita sa isang pulis na si Michael Giang kaugnay sa isinanla nitong lupa. Subalit hindi na nakabalik ang mga ito hanggang sa matagpuan ang kanilang bangkay noong Sabado, July 6. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa natatalakay ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na i-ban ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas. Pero naninindigan ang National Economic and Development Authority o NEDA na dapat na itong ipagbawal sa bansa. Narito ang report ni Nel Maribohok. Paglikha ng mataas na kalidad na trabaho, ito ang binigyan diin ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa gitna ng panawagan na tuluyang ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Secretary Balisacan, hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat nang ipatigil ang operasyon ng POGO sa gitna ng pagsusulong ng administrasyon na makahikayat ng mas maraming turista at mamumuhunan sa Pilipinas. We are trying to attract investors to come, tourists to come, and so the least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals. Sinasabing nasa 20 billion pesos ang malulugi sa pamahalaan kada taon sakaling tuluyang ipagbawal na ang POGO. Tinatayang 20,000 Filipino POGO employees naman ang inaasahang mawawalan ng trabaho. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, naghahanda na rin sila sakaling magdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng iban ang POGO sa bansa. Kasi we cannot actually just wait for the day na sinabing close na. Dapat nagtatransisyon na rin kami. In fact, the profiling would also include influencing them. Baka gusto na ninyong mag-start ng training ninyo nang sa ganun maihanda na namin kayo sa available na trabaho. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang isang kongresista na masasayang ang mga ginagawang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tugisin ang mga iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito ay kung tuluyang ipagbabawal ang POGO sa Pilipinas ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, chairperson ng House Committee on Ways and Means. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ba ang posisyon ni Congressman Salceda dito sa panukalang POGO ban? Ella, nananatili ang posisyon ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, chairperson ng House Committee on Ways and Means, na ang dapat ipasara ay ang illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Anya, masasayang ginagawang patugis ng Marcos administration sa illegal POGOs kung tuluyang ipatutupad ang POGO ban. Dagdag pa nito, ang pagkakaroon ng legal at well-regulated sector ang tumutulong upang maipasara ang mga iligalang operasyon. Kung ipasasaraan niya ang buong sektor, mapupunta ang POGO clientele, hardware at investments sa illegal sector. Ito ang reaksyon ng mambabatas matapos na ipahayag ng ilang miyembro ng economic team ng Marcos administration na willing silang irekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban ang POGOs dahil sa mga kontrobersyang isinasangkot dito. Subalit ayon kay Representative Salceda, walang kakayahan at kapasidad ang ating law enforcement upang tugunan kung magiging mas malala pa ang black market para sa gaming. Suhestyon ng mambabatas, gamitin na lang ang nakukuhang internet gaming tax revenues upang paigtingin pa ang law enforcement laban sa mga illegal POGOs. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Pinatawa ng contempt ng komite sa Senado si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ilan pang mga kaanak nito matapos na hindi sumipot sa pagdinig ngayong araw. Mula sa Senado may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano yung ibig sabihin itong pag-cite in contempt ng Senate Committee? At ipa-aresto na rin ba ng Senado ito? Sila Mayor Alice Guo ng Senado? Ibig sabihin nga, ipinag-uutos na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pag-aresto kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 pang individual na pinatawa ng contempt. Dismayado nga aga ang ilang mambabatas dahil sa hindi pagdalo ng mga ito sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ngayong araw sa kabila ng pagkakaroon ng sabina. Si Senator Sherwin Gatchalian ang naghahain ng motion para patawan ng contempt ang alkalde at iba pang individual na ipinagsabina ng komite ngunit hindi sumipot, kabilang na ang ilang kaanak ni Mayor Guo. Hindi rin nila katanggap-tanggap ang naging rason ng alkalde na traumatized ito dahil umano sa naging pagtrato sa kanya ng Senado. Nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health condition. I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health at hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Sinyalis po ito na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Yung hindi nila pagpunta ho dito para sa akin is a sign of guilt. Bukod sa pagpataw ng contempt, naghain din ng motion si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada para maglabas na ng arrest order laban sa alkalde at mapa-aresto ito. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rison Tiveros, gugulong ang arrest order sa oras na may sumite na niya kay Senate President Francis Cheese Escudero ang hiling nito pagkatapos ng pagdinig. Pagkatapos ng hearing, susulatan ng chair ang Senate President. Once i-affix ni Senate President yung citing in contempt ng chair, in effect, masaset into motion na yung pag-issue ng warrant of arrest. Sa ngayon, nagpapatuloy pa nga yung pagdinig ng Senate Committee on Women kung saan sumisentro naman sina Senator Hontiveros at iba pang senador dun sa issue ng illegal na POGO operation sa bansa. At yun mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Itinanggi ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pahayag ng China na pinanggagalingan umano ng polusyon sa Ayungin Shoal ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa lugar. Nanindigan naman ang Philippine Navy na hindi aalisin ang commissioned vessel ng Navy sa lugar. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Mariing pinabulaanan ng National Task Force West Philippine Sea ang akusasyon ng China na pinanggagalingan ng polusyon ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nakakasira umano ito sa coral reef ecosystem sa lugar na tinatawag na Rainay Reef ng China. Sa isang official statement, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na isa lamang itong classic misdirection ng China. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea ang nakakasira sa maritime environment, natural habitat ng mga isda at kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Katunayan nila nito ang inilabas na desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 kung saan napatunayang ang mga aktibidad ng China ay nagdulot ng pagkasira sa karagatan sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang malalaking reclamation projects ng China na nag-iwan ng permanenteng pagkasira sa mga bahura. Suhestyon ng National Task Force for the West Philippine Sea na kumuha ng third-party marine scientist at expert na magsasagawa ng assessment at mag-iimbestiga sa sanhi ng pagkasira ng mga coral reef sa West Philippine Sea. Hamon naman nito sa publiko at international community na maging mapanuri sa mga maling impormasyong ipinakakalat ng sinasabing mga eksperto ng China. Nanindigan naman ng Philippine Navy na hindi nito aalisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. We will not give up that ship.
It is an indication of the government stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Sagot ito sa panawagan ng China na dapat alisin agad ng Pilipinas ang barko na nakakasira sa kapaligiran. Last week, the Armed Forces to the Chief of Staff released a statement informing everybody that we have to be very careful about foreign malign influence, about the wrong narratives being given out by the Chinese Communist Party. This is one such false narrative. The AFP will remain committed to ensuring our sovereignty and sovereign rights remain intact in the West Philippine Sea through the conduct of RORE missions for BRP Sierra Madre. Dagdag ng Philippine Navy, hindi lamang ang Pilipinas ang ginagawa ng China ng iligal at agresibong hakbang, maging ang iba pang mga bansa na claimants din sa South China Sea. Napansin din ito na mas naging agresibo ngayon ang China kumpara sa mga nakalipas na mga taon. Compared to the past, if I could put it 5, 10, 15-year time frame, yes, they are more aggressive now. Again, this may also be reflective of some internal dynamics in their country. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalibutan ng mga Chinese Coast Guard ang dalawang rigid-hulled inflatable boat ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. July 7 nang magsagawa ng emergency medical evacuation ang AFP at PCG sa isang tauhan ng Philippine Navy na nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Mula sa BRP Sierra Madre, in-evacuate ang sundalo gamit ang dalawang RHIB papunta sa barko ng PCG. Pero hindi ito naging madali dahil makailang beses hinarang at dinelay ng mga Chinese Coast Guard ang humanitarian mission. Subalit sa kabila nito, naging matagumpay pa rin ang isinagawang medical evacuation. Sa ngayon ay nasa Campa Ricarte Station Hospital sa Western Command na ang sundalo at nagpapagaling. Pinagahanap na ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisda sa Subic, Zambales ang nawala matapos mabangga at tumaob ang kanilang bangkang pangisda. Sa ulat ng PCG, nangyari ang insidente sa layon 62 nautical miles mula Timog Kanluran ng Sampaloc Point, Subic, Zambales. Alas 3 ng hapon noong July 3 sa kalagitnaan ng pangingisda ni Robert Mondoñedo at kanyang kapatid na si Jose nang bigla na lamang nabangga ng isang hindi pa natukoy na sasakyang pandagat ang kanilang bangka. Tumaob ang kanilang bangka at nawala ang kanyang kapatid na si Jose. Sa loob ng 3 araw, nagpalutang-lutang sa ibabaw ng isang payaw si Robert hanggang makita at ma-rescue siya ng nagdaraan na bangka na FBCA Irish May ng umaga noong July 6. Nag-issue na ng notice to mariners ang PCG at inalerto ang mga mangingisda sa mga kalapit na barangay. Idineploy din sa lugar at BRP Sindangan para sa search and rescue operation sa nawawalang mangingisda. Isang Chinese ang naaresto ng NBI sa Davao City dahil sa tangkang pagkuha ng pasaporte ng Pilipinas gamit ang mga pekeng dokumento. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, paano nahuli yung suspect na Chinese at posible ba na may iba pang mga kasamahan yan? Aga, ayon sa National Bureau of Investigation, kahapon sana ay mag-a-apply ng Philippine passport itong 21-year-old na Chinese national. Pero dahil nga after nung mag-apply siya, nalaman ng DFA na medyo questionable itong kanyang mga dokumento na ginamit sa pag-apply ng Philippine passport. Kasama dito yung kanyang driver's license, yung kanyang PSA at yung kanyang late registration ng birth certificate. Kaya agad tumawag itong DFA dito sa Davao City sa opisina ng NBI 11 at doon na pag-alaman nga ayon kay Attorney Arcelito Alba, ang Regional Director ng NBI, na medyo questionable at peke itong mga dokumento ng Chinese national kasi ang ginamit niya na pangalan ay isang residente
na nakatira sa Santa Cruz, Davao del Sur. Pero itong Chinese national ay hindi marunong magsalita ng Bisaya or hindi man lang marunong magtagalog at ang alam niya ay Chinese language at English language. Kaya doon na nagtaka ang NBI, kaya hanggang ngayon ay patuloy nilang inaalam kung talagang inaalam doon sa Bureau of Immigration itong pagkakakilanlan ng suspect at hanggang sa ngayon kasi aga wala pa ring family or nanay at tatay ng biktima na pumupunta sa kanya. Pero kanina sa press conference, inamin ng suspect na mayroon siyang Chinese passport at 10 taon na rito. 10 taon na siya rito sa Pilipinas at balak umano niyang kumuha ng Chinese passport para makapunta doon sa Amerika. Habang iniimbestigahan naman ng NBI itong local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur dahil kung bakit nila binigyan itong late registration nung nag-apply itong suspect. Kahit na alam nila na hindi naman ito dapat mabibigyan dahil nga Chinese ito. Tapos naman inaalam rin ng NBI kung bakit may napag-alaman din kasi ng NBI na mayroong more than 200 na mga dokumento na nirelease itong local civil registry sa Chinese national at ilan pang mga foreigner. At ayon sa NBI kasi itong more than 200, karamihan dito ay mga dito nagtatrabaho, mga foreigners na dito nagtatrabaho sa Davao, yung iba may mga negosyo, at yung iba dito na nag-apply ay nagtatrabaho umano sa Pogo na ngayon ay nasa Manila. At hanggang ngayon nga aga ay babiyahe tayo papunta dito sa Santa Cruz, Davao del Sur para alamin sa local civil registry kung bakit nila pinayagan na mag-release ng mga dokumento dito sa mga foreign nationals. Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Masusing iniimbestigahan ng mga otoridad ang sunog na sumiklab sa industrial establishment sa Bustos, Bulacan kahapon. Umakyat sa 4th alarm ang sunog bago ito tuluyang maapula. Mula sa Bustos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres. Live. Nestor, ano na ang sitwasyon ngayon dyan sa nasunog na gusali at meron pa bang nadamay na mga bahay at mga nasugatan? Tiger Shield Industrial Corporation saan nga ay hindi pa nasunog yung warehouse at kasalukuyan nga dito ngayon na nag-iimbestiga ongoing investigation na ginagawa ng Bureau of Fire Protection para din sa mga iba pang mga ebidensya kung ano ang talaga ang maaari pang dahilan ng sunog. Sa initial investigation ng Bustos Bureau of Fire Protection, ang nasabing warehouse na nasunog ay under construction pa at hindi pa nag-ooperate at wala pang permit. Ayon kay Bustos Fire Municipal Fire Marshal Senior Inspector Ronnie Jaire, nagsimula anyang sunog dahil sa trabahador na isang welder na di inaasahan ay napatakan ng apoy na ang flammable materials sa nasabing warehouse kung saan nga ay nasunog na ang mga produkto. Halos lahat naman ng natupok ng apoy ay mga PVC pipes na produkto na nakapalibot at naka-stack sa nasunog na warehouse. Sinubukan naman din ng BFP na wag nang madamay ang isa pang warehouse pero nadamay dito na partial na nasunog ang isang opisina. At napag-alaman din na isa lang din ang nagmamay-ari dito na isang Chinese na nagmamay-ari ng nasunog na warehouse at ng opisina. Umakyat nga sa 4th alarm ang sunog bago ito tuluyang maapulan ng BFP. Sa ngayon tumanggi muna humarap ang may-ari na Chinese na nasabing nasunog na warehouse. Inaalam pa rin ang kabuang totally na pinsala pero nasa 15 to 20 million ayon sa BFP yung kabuang nasunog. Wala namang nasugatan at nasaktan sa nangyaring sunog. At sa ngayon nga Ella, ito yung nangyaring sitwasyon at narito naman yung BFP kung saan ay patuloy pa rin silang nagkakandak ng mga iba't ibang ebidensya. At patuloy pa rin itong ginagawa nilang naapula na naman ng apoy at ongoing naman yung kanilang investigation din. At yung latest line, balik sa iyo Ella. Maraming salamat, Nestor Torres.
Magbabalik sa hardcourt ang mga executive ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para ipamalas ang kanilang skills sa basketball at pakikipagkaisa sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng sports. Ang detalye sa ulat ni Bernard Dadis. Makalipas ang halos isang taon, muling magbabalik ang UNTV Cup Executive Face-Off. Mula sa 7 team na kasali noong 2023, 11 koponan na ang magtutuos para sa iisang layunin, ang makatulong sa kanilang napiling beneficiary sa pamamagitan ng paglalaro ng sports na basketball. Ang defending champions Senate Sentinels na pangungunahan nila Senators Joel Villanueva, Sally Angara at Christopher Bongo. Sasabak din muli sa bakbaka ng mga general at colonels mula sa PNP Responders at AFP Cavaliers. Ang mga executive mula sa Malacanang o ang Office of the President Executives. Ang koponan ng Hudikatura o ang Judiciary Magis na pangungunahan pa rin ni Supreme Court Associate Justice Jose Maidas Marquez at iba pang mga husgado o judge mula sa mga syudad at iba't ibang probinsya. Kasama pa rin ang Department of Justice Beacons Executive na kinabibilangan ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano at iba pang state prosecutors. Ang Ombudsman Grapbusters, ang Government Service Insurance System o GSIS Furies. Habang sa unang pagkakataon ay makakasama na rin ang Commission on Elections na tatawaging COMELEC Fast Trackers, ang Department of Foreign Affairs o DFA Diplomats, at ang Social Security System o SSS Kabalikat Pension Boosters. Aabot sa 2.65 billion pesos ang kabuang cash prize tax-free. 1 million pesos para sa tatanghaling champion, kalahating milyong piso para sa second place, 250,000 pesos para sa third place, 200,000 pesos sa fourth place, at tig 100,000 pesos naman bilang consolation prize sa 5th hanggang 11th place. Samantala ngayong araw itampok ang triple header games para sa opening ng Executive Face-Off 2024. Sa first game, matatunghayan ang bakbakan ng SSS Kabalikat at COMELEC Fast Trackers alas 2 ng hapon. Susundan ang banggaan ng AFP Cavaliers at DOJ Beacons alas 3:30 ng hapon. At sa main game ay ang PNP Responders laban sa Ombudsman Grapbusters alas 5 ng hapon. Mapapanood pa rin ng live ang Liga ng Public Servants sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling isinagawa ng Members Church of God International ang mass bloodletting sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw. 40 coordinating centers ang binuksan ng MCGI nationwide para sa mga nais na mag-donate ng dugo. Mula sa Apalit, Pampanga, alamin natin ang update kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ilang bags na ng dugo ang nakolekta sa ongoing nationwide mass bloodletting ng MCGI? Ela, umaabot na sa mahigit 1,100 na blood bags ang nakolekta sa muling pagsasagawa ng Members Church of God International o MCGI ng mass bloodletting sa iba't ibang lugar yan sa bansa ngayong araw. Inisyal na bilang pa lang yan as of 11:30 a.m. at inaasahang madaragdagan pa yan pagkatapos makuha ang pinal na datos mamayang hapon. Magmumula ang mga bilang na yan sa 40 coordinating centers kung saan 22 ang nasa iba't ibang panig ng Luzon, 5 naman sa Visayas habang 13 ang nakakalat sa Mindanao. Pangunahing blood donors ay mga kaanib ng MCGI, bagaman bukas rin ito
sa iba pang kapwa-tao na nais ring magbigay ng dugo. Maging ang UNTV News anchor na si Aga Kakbay, nakiisa sa mass bloodletting ng MCGI at nag-donate rin ng dugo. Siyempre collected yung bloods, tapos ibibigay doon sa mayroong mga diseases. Makapagdugtong ka nung buhay doon sa mga may karamdaman, napakalaking bagay nun at opportunity yun sa'yo na makagawa ka ng mabuti doon sa iyong kapwa na nangangailangan. And at the same time din, ikaw na nag-donate, may mga advantages din yun na ipinapaliwanag nga yung mga doktor sa atin na magandang naidudulot. Layon ng mass bloodletting na makasagip ng buhay ng mga taong may sakit. Alinsulod na rin sa mga aral ng Diyos sa Biblia na itinuturo at ipinaalala rin ni Kuya Daniel Razon, ang overall servant ng MCGI. Ito ay dahil hindi rin nagagawaan niya ang dugo at ang synthetic blood sa mga laboratorio at saan pa mang pagawaan. Noong 2023, umabot ng mahigit 18,000 blood bags ang nakolekta ng MCGI, habang sa kalahati pa lang ng kasalukuyang taon ay mahigit 7,000 blood bags na ang naipamahagi ng MCGI sa mga ospital at iba pang blood bank institutions. Dito sa Apalit, Pampanga, pinarangalan pa ng hospital partner nito ang MCGI bilang top performing blood donor ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital. According po sa isang research, isa sa bawat 7 tao na pumapasok ng ospital ay posibleng mangailangan o nangangailangan ng dugo. Sa institusyon po ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital, almost 100 blood bag units po yung nakokonsumo po natin araw-araw. Kaya po hindi po tayo tumitigil na mag-spread ng awareness at mag-anyaya pa ng mga kapwa nating Pilipino na mag-donate ng dugo voluntarily dahil hindi rin po nauubos yung mga tao na nangangailangan po nito. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng bloodletting sa mga coordinating centers. At dito sa Pampanga, katuwang dito ang 8 doktor at 16 na medical technician at 16 din na student medtech. Mula yan sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital. At nakalalay rin ang UNTV News and Rescue at ang mga MCGI volunteers para naman doon sa ilang proseso sa bloodletting, kagaya na ng pagkukuha ng mga vital signs at ang pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga blood donor. Yan muna ang latest balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Samantala, ilang mga sundalo at pulis ang nakiisa sa isinasagawang nationwide mass bloodletting ngayong araw ng MCGI mula sa 6 na probinsya sa rehiyon ng Bicol. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano na yung update sa ginagawang bloodletting dyan sa Bicol at sino-sino ba yung mga naging blood donors natin dyan? Yes, Aga, ilan sa mga naging katuwang ng MCGI na mga blood donors dito sa rehiyon ng Bicol ay ang Armed Forces of the Philippines o AFP at ang Philippine National Police. Hindi pinalampas muli ng mga Bicolanong volunteers mula sa iba't ibang mga chapter ng MCGI ang isinagawang MCGI Mass Bloodletting Activity ng samahan ngayong araw sa iba't ibang panig ng bansa. Gaya na lamang ni Mirna, bagamat first time niya na mag-donate ay hindi natakot alang-alang sa makatulong sa kapwa. Kinakabahan ako dahil first time ko, pero masaya po sa kalooban ko. Kasi yung dugo ang nagdudugtong sa buhay. Bukod sa mga volunteers, Aga, mula sa MCGI, naging kaisa din nito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines at Bureau of Fire Protection of BFP dito sa Bicol. Pagdating po sa ganitong mga event nung katulad po nga nitong bloodletting is katuwang po yung Philippine Army sa pagbibigay ng dugo para makasave po tayo ng buhay. Hindi lang po yung trabaho ng Philippine Army is yung pakikipaglaban. Tumutulong din po kami kung ano po yung kailangan namin na ibigay doon sa mga taong bayan.
Aga, upang mapalawak din at makahikayat pa ng mga magdodonate ng dugo sa marami nating mga kababayan dito sa Bicol, ilan sa mga venues ng bloodletting ay isinagawa sa mga public places gaya ng mga kilalang mall sa Bicol. Ilan dito ay sa LCC Event Center sa Legazpi City, Albay, ABC Hall sa Catanduanes at sa Gaisano Mall sa Masbate City. Sa mga MCGI Coordinating Center naman, isinagawa ang mga bloodletting activity sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Naging katuwang ng Members Church of God International ang Philippine Red Cross at Department of Health o DOH Bicol sa isinagawang bloodletting sa naturang mga lugar. Ito na ang pangalawang beses ng MCGI bloodletting activity ngayong taon dito sa Bicol at inaasahan din na masusundan pa ito sa darating na buwan ng Oktubre at Disyembre. Matatandaan noong nakaraang Abril aga, umabot sa kulang na 400 bag ng dugo ang nakolekta sa mga blood donation drive ngayong taon. Ayon kay Brother Roland Antonio, coordinator ng MCGI dito sa Bicol, patuloy na makikiisa ang MCGI sa rehiyon sa mga naturang aktibidad alang-alang sa pagtulong sa kapwa at sa aral na nakilala sa banal na kasulatan na ibigay ang buhay para sa kapwa. Kaya kami po sa awa at tulong ng Panginoon, hindi kami magsasawa, hindi kami titigil habang may buhay na pinahihiram ang Diyos sa amin. Hindi po kami titigil na gumawa kung ano yung makatutulong at makabubuti sa kapwa-tao. Dahil ang aming sinusunod ay ang kalooban ng Diyos na mabuti. Sabi sa Biblia, ang Diyos ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Aga as of 11 a.m. Ngayong araw, umabot na sa 207 na bags ng dugo ang nakolekta sa mga blood donation drive na isinagawa ng MCGI sa 6 na probinsya dito sa Bicol Region. Tatagal ang mga bloodletting activity na ito hanggang alauna ngayong araw. Aga. Alright, maraming salamat, Brian Baldaray. Pinarangalan ang Members Church of God International o MCGI bilang 2023 Top Performing Blood Partner ng Jose Bilingad Memorial General Hospital nitong July 8. Ipinagpatuloy ng MCGI ang kanilang commitment sa donasyon ng dugo kung saan sa Pampanga chapter pa lamang ay nakalikom na ng 2,161 na blood bag units noong nakaraang taon. Matatandaang mula 2013 hanggang 2020, tumanggap ang MCGI ng prestihiyosong Gawad Jose Rizal Award mula sa Philippine Blood Center at Department of Health ng 8 sunod-sunod na taon. Ginawad ang pinakamataas na pagkilalang ito dahil sa patuloy na pagdodonate ng mahigit sa 2,000 blood bag units taon-taon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, versikulo 37 na nagsasabi, si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya at paano ngang siya'y kanyang anak at ang mga karaniwang tao ay nangakikinig sa kanyang may galak. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.